Kamusta ba, kuya? Makukulong ba si ma'am? Kung meron kasi talagang ebidensya against her, wala tayong magagawa. Talagang makukulong siya. Oh, yung kotse dun sa labas. Kanina pa yung nakabuntot sa atin. Mga bobo itong mga mahina makiramdam. Paano tayo mag-proceed nito? Sigurado ko, nandun sa loob ng mansyon yung ebidensyang kailangan natin laban kay Mayor. Sino papasok? Ako, sir. Mukhang si Mayor Glenn nga ang puno ng sindikato dito sa Calabari. At siguraduhin ko na magbabayad siya sa lahat ng mga ginawa niya. Nakapasok na po ako. Ingat ka, Bobby. Kailangan lang natin makakuha ng malinaw na picture sa loob ng warehouse. Pagkatapos nun, umalis ka na dyan. Naintindihan mo? Basta buntutan mo lang. Kasi tawag mo agad sa akin pag lumiko yung diskarte niya. Kung may sinabihan man yun, sigurado ako si Ate Bobby. May kwarto na puno ng droga. May mga illegal firearms din. At merong isang maleta na puno ng pera. May papasok sa front gate. Kailangan ko makita yung sakay nun. Baka si Mayor yun. Negative, Bobby. Kung si Mayor yan, mas delikado ka dyan. Kaya umalis ka na dyan ngayon. Meron ba tayong alam sa taon to? Dati po siyang contractor, pero naging inactive siya noong 2015, sir. Galamayan ni Mayor. Siguradong marami siyang ibubunyag tungkol kay Mayor. Kailangan natin makahanap ng magandang window para mahuli siya. Ako na lang, sir. Ako nang bahala mag-surveillance sa kanila. Sige, Enriquez. Samson, mamulit siya. Yes, sir. Sige, dismiss. Sir. Abdul! Mar! Lola! May naghahanap kay Bobby. Sino yun, La? Alina po, akyat. Mar, Abdul. Si Ate Bobby kaya nandito? Uy, si Bobby daw, nasaan? Ay, di po umuwi. Naka-duty po, pero pauwi na rin po yun. Ganun. Ay, ang mabuti pa. Maupo ka muna sa sala. Pagtitimpla ka namin ng kape. Sige po, hintay ka na nandito. Sige. Dali na, magtimpla na ng kape. Oo, opo. Maiwan ko muna kayo dyan. Sige po, Lola Isang, maraming salamat po. Thank you. Lola! Oo naman, Dito na po ako. Bobby! May bisita ka. Sino? Ate Bobby. Parang medyo late ka na nakauwi Mayor. Oh, Mayor na naman. Di ba? Glenn na yung tatawag mo sa akin. Sorry. Glenn, napadaan ka. Kanina ka pa ba? Hindi. Well, actually, oo. Pero okay lang naman ako maghintay. Anong sadya mo dito? Well, I tried to call you kanina, pero parang busy ka yata. Ay, naku, sorry. Ang dami kong ginagawa sa station Yeah. Bakit? Kakamustahin ko sana yung update tungkol dun sa sunog sa munisipyo. Naku. Pasensya ka na, Glenn, ha? Wala pa ako nakakausap na taga-fire department Sa iba kasing pulis nakatoka yun. Ganun. No worries, hindi naman ako nagmamadali. Pero actually, kaya ako pumunta dito dahil gusto kong sabihin sa'yo personally na naghahanap na ako ng magaling na prosecutor. Prosecutor? Yeah. Tungkol to sa pinag-usapan natin about my mom. Look, Ate Bobby, hindi ko gusto yung nangyayari ngayon. Pero kung ito lang ang paraan para makuha mo yung hustisya para sa nanay mo, so be it. Ako, Glenn.
maraming salamat sa ginagawa mo, ha? Napakalaking tulong nito para sa amin. No worries about that. Kumain ka na ba? Gusto mo Ay, hindi, ipagluto hindi. kita? Okay Kape? lang. Gusto mo ng kape? No, thank you. Pinagkape na ako ni Mar at Abdul. I have to go. May lakad pa ako. Sure ka, ha? Oo, sure ako. Oh, sige. Ingat, Salamat, ingat, ha? Sige. Salamat sa pagbisita. Sige, salamat sa inyong dalawa. Ingat ka. Sige. Bobby! O Mayor, kumusta kapatid mo? Nagdududa pa rin ba? Walang alam yun. Which means tama ang hinala ko. Si Conde lang nag-iimbestiga sa akin. Ang sabi naman ni Enigma, mukhang bumibitaw na rin daw to sa Conde. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit anong kalkal niya, wala na siya makikitang dumi sa'yo eh. Pero sabi ko pa rin kay Enigma, huwag siyang bibitiw. Ano lang siya, buntutan pa rin niya. Alam mo naman yung si Conde, may mga 3 kilong kulit at saway din yan. Kung ako sa kanya, wag na siyang mangailam. Baka madamay siya sa isang aksidente. Sir, base sa observation ko, dito sa mansyon ang pinakamagandang window para damputin si Mr. Ignacio. Bakit? Anong meron sa mansyon na yan, Samson? Personal office niya, sir. Pero ginagamit din niya ng contractor pa siya. Konde, ano sa tingin mo? Pwede, Chief. Hindi matao yung lugar. At isa pa, sir, dito siya nagpupunta nang walang kasamang bodyguard. Anong oras siya pupunta doon? Kahapon, alas 8 hanggang alas 2 nandun siya. Wala pang alas 12, sir. May oras pa para makapwesto tayo na maganda. Sir, kasama ako. Pero, sir, di pa pinapabuntutan ka ni Mayor? Oo nga, Tonyo, baka mas mabuting huwag ka na sumama. Ituloy mo na ang iligaw yung buntot mo. Agree ko sa kanila. Mas mahihirapan silang pumasok kapag sumama ka pa. Sige. Ako nang bahala dun sa bumubuntot sa akin. Sisiguraduhin kung hindi sila makakastorbo sa inyo. Mr. Ignacio, huwag kang kikilos. Teka, sino kayo? Mga pulis kami. Ano ba, kailangan niyo ng pera? Bibigyan ko kayo, huwag niyo lang ako sasaktan. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sumama ka sa amin. May pupuntahan tayo. Teka lang, ano ba? Opo. Teka lang. Saan niyo ako dinala? Akala ko ba mga pulis kayo? Is this even legal? Naniwala ka sa amin. Mga pulis kami. Kaya pag sinabi ko opo, opo. Tingnan mo nang mabuti lahat ng to. Ano bang gusto niyo? Marami kaming ebidensya laban sa'yo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Makikipag-cooperate ka sa amin o dadalhin namin lahat ng meron kami sa prosecutor. Iiwan ka namin doon hanggang sa mabulok ka. Ano bang cooperation ang gusto niyo sa akin? Si Mayor Glenn Guerrero. Alam namin na siya ang pinaka-leader ng mga criminal organization dito sa Calabari. Ngayon,
Kung makikipag-cooperate ka sa amin, sisiguraduhin namin na hindi ka makukulong. Kapalit ng pagiging state witness laban kay Mayor Guerrero. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero alam niyo, baliwala lahat ng mga sasabihin ko laban kay Mayor. And you will never have anything on him. Kahit ako, wala akong kayang patunayan eh. Tao ka ni Mayor, di ba? Huwag na natin patagalin pa. Alam niyo, hindi niyo naiintindihan eh. Sige, this past few months, walang ibang ginawa si Mayor kundi linisin lahat ng mga records and evidence that might connect sa mga operations ko. Wala kayong makikita kahit paper trail or anything. It's just to be my words against his. Maliban na lang kung mapapaamin natin siya on record. Alam niyo, mula nang makaamoy si Mayor na iniimbestigahan niyo siya, naka-radio silence ng buong organization. Kaya kahit anong sabihin ko sa kanya, talagang hindi siya magpapakita sa akin. Bobby. Di ka pa ba uuwi? Tara, sabay na tayo. Hindi mo na ako susungitan. Pasensya ka na ulit kanina, ha? Di ka na, sabay na tayo. Tapos... Kain muna tayo bago umuwi. Sige. Sorry. Bobby, ano yan? Shh. Listening device. Gusto ko lang sana ibigay sa'yo itong regalo na to. Merry Christmas. Galing kay Mayor. Ano ka ba naman, Tonyo? Bakit mo naman binagsak yung baso ko? Sorry, Bobby, ha? Nabasag ko yung baso mo, hindi ko sinasadya. Ano ba yan? Nagkalat pa. Sige na, mauna ka na, lilinisin ko pa to. Sorry ulit dun sa baso mo, ha? Sige, uuna na ako. Ano ba yan? Ang kalat. Nabasag pa, oh. Ano? May listening device sa mesa mo? Kaya pala alam ni Mayor lahat ng galaw natin. Yes, sir. Regalo yun sa akin ni Mayor nung Pasko. Eh, sir, hindi ko naman alam na may listening device dun eh. Enriquez, hindi mo naman kasalanan yun. Ang hirap lang tanggapin na ginamit at niloko lang niya ako. Huwag ka mag-alala. Yun mismo ang gagamitin natin laban sa kanya. Tama, Enriquez. Dahil dun sa listening device na yon, nagkaroon tayo ng probable cause para makakuha tayo ng warrant. Enriquez, pumunta ka sa safe house at siguraduhin mo na makikipag-cooperate si Mr. Ignacio. Yes, sir. Chief, sasamahan ko siya. Huwag na, Konde. Mas kailangan kita dito. May ipapagawa ko sa'yo. Mr. Ignacio, ito na yung black and white agreement. Ulitin ko, hindi ka makukulong basta't pumayag kang maging state witness laban kay Mayor. Salamat.
Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, naka-radio silence kami kaya hindi niyo makikitain kahit anong sabihin ko. Sa tingin niyo ba may ibang paraan para makipagkita sa inyo si Mayor? Siguro kapag natunugan niya na may kakanta. Ito, tulad ko. Pero bakit ko naman gagawin yun? Eh di tinumba niya ako. Paano kung ibang pangalan yung ibigay mo? Pwede naman. Pero naiintindihan niyo ba itong bigat na kinakaharap natin? Hindi ito basta-bastang tao lang. Si Mayor Glenn to. At hindi siya tatagal sa negosyo na to kung utu-utu lang siya. Mr. Ignacio, magtiwala ka sa amin. May plano kami kung paano mapapaniwala si Mayor sa kung ano man ang plano mong sabihin sa kanya. Babakapang ka namin. Iisa lang naman ang play natin dito eh. Ang gusto natin, mahuli si Mayor. Kaya magtulungan na lang tayo. Kung ganun, kailangan kong kontakin si Mayor. Yung cellphone ko. Boss, may problema tayo. Ano yun? Hindi ko pa alam, Bok eh. Pero mukhang may posisyon to sa organisasyon ni Mayor. Palay natin. Ito na yung big break na hinihintay. Isipin mo, galing pa mismo sa insider. O paano? Masasamahan mo ba ako bukas? Wala pang oras, pero ang sabi niya, babalikan niya raw ako eh. Pero ang importante, willing siya na makipagkita. O sige, Bok. Okay, sige, balita mo ako ah. Ito naman namang yung sinasabi ni Mr. Ignacio. Ba't ba akong sabi? Ano bang ibig sabihin itong code word niyo, Mr. Ignacio? Term yun ng Italian mafia families na ang ibig sabihin, Code of Silence. Nag-reply na si Mayor. Sir, okay na yan. Mr. Ignacio, mag-mic test ka. Check, 1, 2, 3, 4. Yan, malinaw. Sana lang hindi pumangat yung reception mo pag nasa loob ka na. Sir Ignacio, handa na ba kayo? Memoryado niyo na yung mga sasabihin niyo kay Mayor? Pero mas inaalala ko to eh. Dahil kapag naamoy ni Mayor to, siguradong itutumba ako nung mismo sa kinatatayuan ko. Basta stick to the plan lang. Maayos din ang lahat. Time check, 11:29. Handa na kayo, sir? Oras na.
Chief, nakapasok na siya sa loob. Mukhang kinakabahan to si Mr. Ignacio. Hindi natin masisisi, sir. Delikado yung gagawin niya at pwede siyang mamatay. Ma'am, ayun yung sasakyan niya. Ayun yung sasakyan ni Mayor. Mr. Ignacio, siguro naman alam mo na hindi ako pupunta dito if it weren't of utmost importance. Naintindihan ko, Mayor. Kaya nga ako nagpapasalamat dahil sinadya niyo ako dito. Diretso yun na kita. Sino kong nagbabalak kumanta sa mga polis? Si Mr. and Mrs. Perfecto, Mayor. Sila. Teka, asan na yung dalawang yun? Mayor, nasa Switzerland sila. Inaasikaso lang yung negosyo mo. Pero alam ko, ngayong araw din uuwi si Mr. Perfecto. Pero Mayor, kailangan niyo maintindihan. Ano? Balak mo na rin ba kumanta sa mga polis, ha? Mayor, ang totoo niyan, hindi nagustuhan ng mag-asawa na ginamit niyo yung funds ng organization para bayaran si Arturo 3 hari. Kaya pagkatapos ng hostage crisis sa Aqua Park, Mayor, nilapitan nila ako. Niligawan nila ako para pumanig sa kanila. At they were planning a coup against you. ako? Against me? Yes, Mayor. Sigurado ka? Pero hindi ibig sabihin na kumakampi ako sa kanila, Mayor. Hindi ganun. Kaya nga ako nakikipag-usap sa iyo ngayon eh. Ang kapal din talaga ng dalawang yan. Sa tingin niyo ba, magkakaroon kayo ng pangalan at kapangyarihan if it weren't for me? You guys work for me! I built this empire out of nothing! At itong tandaan nyo, sisiguraduhin kong mamamatay ang lahat na magtatangkang kunin sa akin to. Naiintindihan mo? Yun. Bingo. Konde, good job. Malapit na mahuli si Mayor. Salamat, sir. Pero nagsisimula pa lang ang laban. Kailangan natin kumilos agad. Tagumpay yung operation natin. Mabibigyan na rin ng hustisya lahat ng mga nabiktima ni Mayor. In fairness sa operation niya, Bobby. Congrats. Salamat, ma'am. Pero tayong lahat yun. Oo, Konde. Ako na mismo mag-follow up ng warrant sa Office of the Prosecutor. With this recording, sigurado kong mapapabilis ang pag-aproba nila. Siguraduhin mo lang na nakahanda na lahat para sa pag-aresto kay Mayor once lumabas ang warrant. Yes, sir. Konde, malapit nang matapos ang kasamaan ni Mayor dito sa Calabari. Pabuksan.
Teka, bakit parang nakatingin si Mayor sa atin? Hindi naman niya tayo nakikita dito, di ba? Imposible, ma'am. Kung nakakatunog si Mayor. Posible. Ano siya, psychic? Hindi ka mapakali, Mayor. May problema ba? I-pull out mo na si Enigma kay Conde. Paghandaan mo ang pagbabalik ni Mr. Perfecto from Switzerland. Kopya, boss. Mom. Are you okay? No. Glenn, gusto kong puntahan ang kapatid mo. Mom, we've talked about this already. Mas mabuti pang nandun siya kala Vince ngayon. She needs space. And I need my daughter. I miss her, Glenn. Trust me. I'll just go to see her. I won't force or pressure her. Gusto ko lang siya makita. As of this moment, naghihintay lang tayo para sa pagbaba ng warrant ni Mayor Glenn. Ang importante, wala siyang alam na naghihintay tayo sa kanya. Noble, narinig mo yun ha? Baka mamaya ikwento mo na naman to sa jowa mo para magka-scoop. Di yan, Sir Eric. Alam ko kung gaano to ka-importante. Oo nga pala. Kung sakaling mapadaan kayo sa desk ko, mag-usap lang kayo ng normal, ha? Huwag kayo magkwentuhan tungkol sa kaso ni Mayor. Maririnig kayo doon. Yes, ma'am. Rodriguez, di ba delikado ang iwan lang natin sa mesa mo yun? Baka dyan pa tayo sumabit. Mas maigi nang ligtas tayo. Pero Bok, pag nagbago yung pinakikinggan nila, baka mas lalo silang magsuspecha. Kaya dapat umarte lang kayo ng normal pag nandun kayo sa may mesa ni Enriquez. Conde, kumusta yung buntot mo? Napagod na yata ang kasusunod, sir. Hindi ko na rin nakakita kanina. Baka hinahanda na ni Mayor yung mga tao niya para kay Mr. Perfecto. Good. Hayaan natin maging busy siya. Kapag nakuha natin yung warrant, gusto ko, full force tayo sa pag-aresto kay Mayor. Hindi natin alam kung paano mag-react si Mayor. Alam naman natin, marami siyang tauhan. Nandiyan si Roman. Yung tao na hinar niya para itumba yung mga Santa Babies. Gusto ko, handa tayo, kahit anong mangyari. Maliwanag ba? Sir, yes, sir! Enriquez, huwag ka muna sumama sa operation. Sir? Bakit po? Dahil masyado kang invested sa kasunto at involve ang pamilya mo. Pero sir, That's an order.
Roman, nakikinig ka ba dun sa Station 12? Yes, boss. Bakit? Meron ka bang follow-up nung usapan nila Kondi kagabi? Wala pa naman, boss. Gusto mo bang pabalikin ko sa Enigma? Gawan mo ng paraan magkaroon tayo ng mata sa loob ng Station 12. I need to know if I've been compromised. Okay, boss. Ako na bahala. Grabe, sipag naman yan. Merienda ka muna kaya. Thank you, Vince. Oh. Baka sila Lee at Bal na yan. Inutos kasi ako sa kanila eh. Faye. Sophia, pasok po kayo. Pasensya na po, ma'am. Medyo makalat lang. Anong ginagawa mo dito? Faye, pwede ba tayo mag-usap? Sige, Faye. Maiwan ko muna kayo. Doon muna ako sa labas. No, Vince, dito ka lang. I think it's better na marinig mo yung sasabihin ko kay Faye. Ano ba, ayos ka lang? Ayos ka lang. Hindi. Hindi ako mapakali. Bawat minuto na hindi pa nahuhuli si Mayor Glenn, pakiramdam ko may mangyayaring masama. Bale, konting pasensya na lang. Mahuhuli na rin natin siya. Salamat, Tonyo, ha? Salamat at hindi ka sumuko at tumigil sa pag-iimbestiga kay Mayor Glenn. Hindi natin magagawa ang lahat ng to kundi tayo nagtutulungan. Kaya sana malatas na natin itong kasong to. Para makapag-focus na rin ako sa'yo. Sa atin. Sa atin. Hindi makakawala si Mayor. Pwede magtanong, saan yung mesa ni Cruz dito? Boss. Pwede ko po bang ilagay sa mesa niyo to? Salamat po. Anong ginagawa mo dito? Kung nagpunta ka dito para sunduin ako, hindi ako sasama sa'yo. Faye, ayoko nang magtago. Ayoko na rin magsinungaling sa sarili ko. And I don't want to lie to you. Totoo ang lahat ng sinabi sa'yo ni Ate Bobby mo. May kinalaman talaga ako sa pagkamatay ng nanay niya. Your dad, he was ready to leave Glenn and me for that other woman. And I was scared. And I became selfish. I wanted her gone. I needed her gone. Gagawa ako ng affidavit. Aaminin ko ng lahat. And I plan to give it to Bobby. And siya na bahala if she wants to prosecute. I made a huge mistake.
And I'm willing to accept the consequences. Faye, I'm not perfect. I was not a perfect wife to Joaquin. But I did everything I can to be the best mom sa inyong dalawa ni Glenn. For you, Faye. Alam ko, sirang-sira na ang image ko sa'yo. But the least that I can do is come out clean. Faye, if Bobby decides to prosecute, I will not fight it. And when it happens, alam kong sandali na lang ang panahon nating magkasama. And when they come for me, gusto ko magkasama tayo. Gusto ko sumama ka sa'yo. I want you to be with me. Dahil gusto kong makita mo that I am owning up to my mistakes. Mahal na mahal kita, Faye. I am so sorry. At pinagsisisihan ko ang lahat. Ubos na yung warrant. Let's move! Magtiwala ka lang sa amin, Bobby. Tonyo, si Faye. Akong bahala sa kanya. Mag-iingat kayo. Boss, may nagaganap dito sa stasyon. Magmomobilize sila kung malaking operasyon. May narinig ka ba kung anong operasyon? Wala, boss. Tapos yung nameplate na pinapasilip mo sa akin, nabiyak na eh. Naka-scotch tape na lang. Sige, balitaan mo na lang ako. Hello? Mayor, may problema. Ano yan? Yung nameplate, nabiyak. Dinikit na lang daw ng scotch tape. Malay natin. Ito na yung big break na hinihintay. Isipin mo, galing pa mismo sa insider. You guys work for me! I built this empire out of nothing! Hindi ito coincidence, Roman. I've been compromised. Anong gagawin natin, Mayor? Tawagin mo na ang lahat. Sunduin niyo na ako dito. Okay, boss. Anong problema? Roll call. Tawagin mo lahat. Kailangan tayo ni Mayor. Ano, Roman? Malapit na kayo. Okay, very good.
Mom, ano ginagawa mo dito? Glenn, nakausap ko na si Faye. I've decided to turn myself in. What? Nandiyan ba si Mayor Glenn Guerrero? Wala ako, sir. Balik na lang ako kayo. Papasokin mo kami! I want to set a good example for Faye. And there is nothing that you can do or say para magbago ang isip ko. Pero ma, please. Mayor. Merong tao sa labas. Please stay here. Mayor Glenn Guerrero, inaaresto ko namin sa kasong drug trafficking, trafficking of illegal firearms, laundering, and conspiracy. Glenn, totoo ba to? Ano to, Major? Mom, please, go inside. No, I need an explanation. May ebidensya ba kayo? Mom, please, Glenn! go inside. Glenn! We'll handle this. Mayor, sumama na lang po kayo ng maayos. Huwag natin gawing komplikado ang sitwasyon. Samson! Buta natin! Yes, sir. Mom, Glenn! we have to go. Kailangan na natin nangyayari? tumakas. Let's go, let's go. Hindi! Let's go. Sandali! Sa totoo sinasabi ni Major Flores? Mamuya, we can't talk about it now. Kailangan na natin umalis. Glenn, hindi pagod na ako! Bakit hindi na lang natin sila harapin sa korte? Mom, kung gusto mo mabulok sa kulungan, you stay here. Glenn! Mayor!
Bantayan niyo likod namin. Po, dito. Mayor, mauna na kayo. Kami na bahala dito. Iganti mo yung pagkamatay ng mama ko. Taas kamay! Ngayon na, tayong dalawa. Mapaparel! Ba! Baril. Oo. Oh, eto na. Ba ako lang. Ito. Teka lang. Oh. Teka. Mag-isip kayo. Sabay-sabay tayo. Baka ngayon, kailangan kayo naman magbaba ng baril. Ano? Ayaw pa, oh. Oh, ano? Iisip pa, bawa! Yan. 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 Ayan. Sabay-sabay na tayo mamatay dito! Takbo! Tara! Konde! Ano yung sumabog? Tip, tao ni Mayor. Nasabugan ng granada. Eh si Mayor? Wala na. Di namin siya naabutan. Huwag ka mag-alala, Konde. Mauhuli din natin si Mayor. Chief, si Ma'am Sofia, wala na. Kailangan malaman to ni Enriquez, tsaka ni Faye. Yes, sir. Mami, Faye, ano nangyari? Ang mami mo. Aarestuhin sila ng mga pulis. Pero niligtas siya ng mami mo kaya siya yung nabaril.
that as your mother, I only want what's best for you. And kahit minsan stricto ko, it's only because I love you. I'm not perfect. I was not a perfect wife to Joaquin, but I did everything I can to be the best mom sa inyong dalawa ni Glenn. For you, Faye. Mahal na mahal kita, Faye. I am so sorry. At pinagsisisihan ko ang lahat. Mami ko, ate. Ate, mami. Ate, mami. No. Alam mo, Ate Bobby, si Mommy, she's already preparing an affidavit. Aaminin niya na yung kasalanan niya sa mommy mo. She's willing na makulong para lang pagbayaran lahat ng kasalanan niya. She's doing all of that to set a good example sa akin. Alam mo, Faye, mahal na mahal ka ng nanay mo. At lahat gagawin niya para mapabuti ka. I'm sorry, Faye. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Ayoko rin ito eh. I'm sorry. Si Kuya Glenn, ano na mangyayari sa kanya? Hinahanap pa rin siya ng mga polis. Malaki ang kasalanan niya sa batas, Faye. Paano na ako, ate? Ano gagawin ko? Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang business associate ni Mayor Glenn Guerrero na si Mr. Ignacio na siyang may hawak na manufacturing and procurement ng mga criminal operations ni Mayor Glenn Guerrero. Ayon sa mga otoridad, malaki ang naging parte ni Mr. Ignacio sa pag-expose kay Mayor Guerrero at inaasahan din siyang tumayo bilang state witness sa oras na mahuli si Mayor Guerrero. Halos isang linggo na ang nakakaraan nang maganap ang engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng private army ni Mayor Glenn Guerrero. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Mayor Guerrero kaugnay ng iba't ibang kasong kriminal. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Mayor Guerrero. Naglabas na ng buletin ang pulisya at nagsasagawa na ng nationwide manhunt laban kay Mayor Guerrero na itinuturing na armado at mapanganib. Nandito po ang pahayag ni Vice Mayor June Ponce. Pare-pareho tayong gulat sa ganapang ito. Mahigit isang dekada kong katrabaho si Mayor Glenn Guerrero. But nothing could have prepared me for this. The police operation that transpired sa Guerrero residence was the result of their ongoing investigation kay Mayor Glenn Guerrero. At batay sa mga ebidensyang nakalap, napatunayang si Mayor Glenn Guerrero mismo ang nasa likod ng iba't ibang organized crimes dito sa Calabari. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magkaisa tayong lahat. Gawin po natin ang lahat ng ating makakaya para mahuli at mapanagot sa batas si Mayor Glenn Guerrero. Alang-alang sa kapayapaan at seguridad ng ating lungsod. Patuloy pong hinihikayat ng pulisya ang publiko na makipag-ugnayan sa otoridad sakaling may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mayor Glenn Guerrero. Muli, siya po ay itinuturing na mapanganib at pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Grabe! Hindi ko kinakaya mga nangyayari ngayon. Di ba? Kaya nga eh. Biruin nyo si Mayor Glenn pala yung leader ng sindikaso dito sa atin. Eh, di ba nung mga nakaraan pupunta pa sa bahay natin? Correct. Akala ko nga akyat ng ligaw sa akin. Ay, ang ganda mo no? Sinasabi ko na eh. Noon pa wala na akong tiwala sa pagbumukha niyang Glenn na yan eh. O, tingnan mo, lumabas na. Masamang tao yan.
Demonyo talaga yan. Ako rin, La. Alam mo, akala ko totoo yung mga pagtulong niya sa atin eh. Pero alam niyo kung kanino ako pinakanaawa. Kay Faye. Kasi hindi niya matanggap na ganun kasama yung kuya niya. Nat, Bobby. Ay! Anong ginagawa mo dito? Hindi ko na kaya magstay sa house, ate. Can I stay with you? Pati ko na lang yung pamilya ko eh. Eh, hanggat nandito ako, may pamilya ka. Gusto mo, sa amin ka na tumira. Gusto mo lang. Welcome na welcome ka sa amin. at kung gusto mo, ituring mo na rin akong lola. Dito ka na sa amin. At kami naman ang iyong mga Sisterakas! Grupan! Grupan! Yoko! Damot Oo nga Ayaw mo sa mabalbon? Patuloy pong hinihikayat ng pulisya ang publiko na makipag-ugnayan sa otoridad sakaling may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mayor Glenn Guerrero. Muli, siya po ay itinuturing na mapanganib at pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Kamusta na nga pala yung ginagawa natin kaninang Victor? May nagduda na ba? Until now, wala pa din silang idea. Na dinoktor ko yung ballistic report connecting Victor Santiago sa nakuhang bala sa ulo ni Bullet. Matagal mo na akong sinasaktan. Matagal mo na akong hawak sa leeg. And now, you wanna do that to your sister too? I'm just protecting my sister. Pag na-revive siya ng mga doktor, I need you to do something. Are you seriously asking me this? Tatay mo itong pinag-uusapan natin. Teka lang, bakit ka biglang tinubuan ng konsensya, ha? I was fine destroying Victor Santiago's reputation for you, but this? You don't understand. If my dad lives, I'm dead. So please, gawin mo ito para sa akin. Doc Cecilia, pwede ka ba namin makausap? Am I under arrest? Doc Cecilia, pwede ka magpatawag ng abogado kung gusto mo. No, it's okay, Chief. I still can't believe what's happening. Naintindihan ka namin, Doc. Kahit ako, naging malapit din kay Mayor itong mga nagdaang buwan. Pero Doc, di ba matagal na kayo magkarelasyon ni Mayor? On and off, actually, Chief. Mostly dahil sa kawalan niyang time for priorities. Pero, Cecilia, sa tagal ng relasyon ninyo, wala ka man lang bang napansin na kakaiba kahit konti lang? Wala, Eric. I actually feel betrayed. I had no idea na matagal na pala niya akong niloloko. Doc Cecilia, may alam ka ba kung saan siya pwede magtago? I can give you the addresses of their other properties outside Calabari. Pero I'm sure na-check niyo na mga yun. Dahil nakipag-coordinate na kami sa ibang station at wala siya dun. Well, I'm sorry. Pero hindi ko alam kung matutulungan ko kayo. Hindi ko alam na saan si Glenn. Bilis! Labas!
Ignacio sa pag-expose kay Mayor Guerrero at inaasahan din siyang tumayo bilang state witness sa oras na mahuli si Mayor Guerrero. Patuloy pong hinihikayat ng pulisya ang publiko na makipag-ugnayan sa otoridad sakaling may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mayor Glenn Guerrero. Mga traidor! Mga traidor! Sinira niyo yung pamilya ko. Sinira niyo ang lahat. Papatayin ko kayo. Iisa-isahin ko kayo. Muli, siya po ay itinuturing na mapanganib at pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Boss! Boss, good news. Yung contact ko, kaya doon tayong paalisin sa bansa na walang... Kaya doon tayong paalisin sa Pilipinas na walang problema. Ang unang bagsak natin, Guam. I am not leaving without Cecilia. Lang. Mayor, hindi sa nakikialam ako sa love life mo, pero baka dyan pa tayo sumabit kay Doc. Hindi mo ba naiintindihan, Romana? I have nothing left. My empire is gone! Kahit si Faye, hindi na sasama sa akin nun. Wala na sa akin si Faye. All I have is Cecilia. Gawin mo ng paraan yun. She's all I have left. Mayor, naiintindihan kita. Alam ko kung saan nang gagaling. Kaya lang sigurado ako nakausap na ng mga pulis si Doktora. Ano naman sasabihin sa mga pulis? She also has a part in this. Lahat ng ginawa ko for the past few months was for us! I'm not leaving without her. I am not. Make it happen. Sir, pwede ho bang mag-request ng security para kay Faye? Grabe ho kasi yung galit ng mga tao kay Mayor eh. Baka pati si Faye madamay na. Sige, Enriquez. Mag-a-assign tayo. Thank you, sir. Samson, anong update kay Mr. Ignacio? Binigay naman po niya yung mga posibleng pagtaguan ni Mayor. Inikutan namin ni Dizon. Wala talaga. Sir, sa totoo lang, nag-aalala na ako eh. Kapag nakalabas ng bansa si Mayor, mas lalo tayong mahihirapang hulihin siya. Huwag naman. Magagalit yung mga tao pag hindi natin to nabigyan ng hustisya. Enriquez, ano palang balita kina Mr. Remiz Perfecto? Ang sabi dun sa immigration, sir, hindi pa daw nakaka-uwi mula dun sa Switzerland. Baka nabalitaan na nila yung tungkol kay Mayor Glenn. Lalong hindi yun uwi dito sa Pilipinas. Mukhang mahihirapan talaga tayong hulihin si Mayor. Huwag kang mag-alala, Samson. May isang paraan pa. Sino ka? Huwag kayong matakot. Tao ako ni Mayor. Glenn? Nasaan siya? Gusto nga ako niya kayong makita eh. Pero, kailangan ko muna yung cellphone niyo. Kailangan nung namin mag-iingat. Pasensya na. Kailangan ba talagang gawin yun? Pasensya na po. Nag-iingat lang. Yung bag ninyo. Yung bag ninyo. Tara na. Dadalhin ko na kayo kay Mayor. Sandali. Dadaling ko to. Makeup lang to. Pwede naman, di ba?
Mayor. Glenn? I need to be sure. Are you serious? Pati ako pinaghihinalaan mo? Satisfied? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Cecilia. How's Mom? She looks nice, Glenn. Si Faye. Faye, she's struggling. This is all too much for her. Kasalanan to ni Tonyo at ni Bobby. Nilaglag nila ako sa sarili kong kapatid. Kahit na tinalikuran ko na yung buhay na yun, they still pinned everything against me. I'm leaving tonight, Cecilia. Aalis na ako dito. I'm leaving everything behind. Wala na akong choice. Come with me. Ito naman yung matagal na natin pinapangarap, di ba? I have enough money to disappear forever. Cecilia, sa pupuntahan natin, we're going to have new lives. A clean slate. We're going to start over. Paano si Faye? Are you just gonna leave her here? Yeah. Mas safe siya na malayo sa akin. She's going to be okay here. Mayor, mawalang galang po. Kasado na lahat. 5 minuto kailangan natin umalis. Please, Cecilia. It can't be all for nothing. If you love me, come with me. Okay. Sasama ako. Welcome home, Cecilia. Kaninong bahay to, Glenn? This is mine. Isa sa mga secret properties ko. Pero hindi nakapangalan sa akin to. Kaya sigurado ako hindi ako makahanap ng mga pulis. Dito muna tayo magpapalamig hanggat sa magkaroon ako ng pagkakataon makaganti. Mayor, marami-rami nakakuha natin rest back ngayon. That's good. Sabihin mo sa kanila magbantay na maigi, ah. Sigurado naman akong hindi tayo makahanap ng mga bobong pulis ang kalabari. Anyway, Cecilia, I'll show you around the house. Let's go. Yung dalawa, sugod kistas.
Are you okay? Yes. Marami lang ako iniisip. But I'm okay. Huwag mo na isipin lahat ng iniwan natin sa Kalapati. Cecilia, tayong dalawa na lang to. We'll start anew. Nakapwesto na ba lahat? Yes, Chief. Nakapwesto na kami. Nakapwesto na, Chief. Nandito rin yung mga ibang kasamahan natin. Let's move! Copy, Chief. Sino yun? Saan galing yun? Sisilipin ko. Dito ka lang. Kayong dalawa. Kung hindi rin lang ako ang papasok sa pintong yan, barilin nyo. Mayor! Mayor! Napasok tayo mga pulis! Ano? Paano nila nalaman nandito tayo? Tumakas na kayo, Mayor. Kami na bahala dito. Hindi. Hindi kami makakatakas dito. Walang ibang labasan. Hindi tayo magpapahuli sa mga bobong pulis na yan. Nandiyan mga tao mo, di ba? Lalaban tayo, Roman. Dito ka lang. Huwag niyong iiwanan si Mayor. You're okay. You're safe. You're safe. Kayong dalawa, ano ba ginagawa niyo dyan? Lumusubta kayo doon! Tumulong kayo!
Roman! Hinto! Sumuko ka na! Huwag ka na lumaban! Kung nagtagay pa tumakas! Wala pa rin! Bitawan mo baril mo. Bitawan mo baril mo. Sige, dali! Tapos na laban na yun! No. Glenn, please stop this. Cecilia, huwag ka muna mangialam dito. Para sa atin to. Glenn, bitawan mo ako! You want to take a shot at me, Lieutenant Conde, ha? Sige, gawin mo! Ha? Tingnan natin. Tingnan natin kung magiging tama ang desisyon mo. Glenn, hindi mo kailangan gawin to. No. I have to! Gusto kong iparamdam sa inyo yung sakit na pinaramdam niyo sa akin! You took everything from me! And the only thing left for me to do is watch you two die. Kaya huling pagkakataon natin. Ibaba mo yung baril mo! Ayaw mo? Panoorin mo kung paano ko patayin yung pinakamamahal mo sa buhay. Eh di sige! Ituloy mo! Pero sinisiguro ko sa'yo, ito magiging katapusan mo. Mapatay mo man si Bobby, sigurado akong habang buhay mong pagsisisihan yung mga kasalanan mo. Ganun. Teka, Glenn, sandali. Ano, Tonyo? Ano? Sabi mo? Okay lang na mamatay ako basta't mahuli niyo si Glenn? Ha? Akala ko ba mahal mo ako? Bobby, hindi naman sa ganun. Ano hindi sa Sandali! Sandali! Sandali din, okay? Narinig ko eh! Ikaw? Okay lang na mamatay ako? Ha? Basta't mahuli si Glenn? Sinabi mo yan eh! Tumahimik ka kayong dalawa, ha? Tumahimik ka, Ate Bobby. Tumahimik ka to. Ikaw ang tumahimik! Meron, sandali nga, mag-explain lang ako. Bobby, hindi pa kasama sa trabaho natin to. Collateral damage. Okay. Collateral damage. Ayun naman pala. So, okay lang. Okay lang na mamatay ako. Ha? Sandali. Pwede ba? Pwede ba? Ate Bobby! Ate Bobby! Tonyo! Makinig kayo sa akin! Makinig ka sa akin! May babae ka. Ha? May babae ka. Ha? Kaya gusto mo akong mamatay eh. Tonyo, paano mo nagawa sa akin to? Ha? Minahal kita. Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Tapos eto lang. Eto ang ikaganti mo sa akin. Bobby! Wala akong babae, Bobby. Jen, bitawan mo. Ha? Ako mismo papatay. Ate Bobby! Nakakahiya eh. Intindihin mo naman ako. Trabaho natin to. Trabaho. Kaya okay lang na mamatay ako. Bitawan mo ako yan. Sasapakin ko to! Ate Bobby, pwede ba tumigil? Tumigil ka! Ikaw ang tumigil! Ang pakadaldal mo! Ang ate mo ako! Makinig ka sa akin! Bitawan mo! Bitawan mo! Mayor, huwag bitawan, Mayor! Bitawan mo ako yan! Makinig ka sa akin! Makinig ka sa akin! Isa! Uto-uto pala doon si Mayor eh. Akala niya yata hayaan kita masaktan. Hindi niya alam, mahal na mahal kita. Dok,
Dok, okay lang mo kayo? Konde! Mission accomplished, Chief. Good job. Thank you, sir. Sir, paano nyo nga pala nalaman yung safe house ni Glenn? Dahil sa tulong ni Doc Cecilia. Cecilia! Eric? Totoo ba yung sinabi mo? Nagsinungaling ka kanina? Ibig sabihin ba no, may alam ka sa operation ni Mayor? Tsaka ko nang sasagutin yan, ang importante, mahanap natin si Glenn. Dala mo ba yung pinapadala ko? Ito, yung tracker. Pakiramdam ko pupuntahan ako ni Glenn. At kapag pinuntahan niya ako, sasama ako. At dahil dito, matatrack niyo ako. Cecilia, hindi ba delikado yan? Baka mahuli ka ni Mayor. Don't worry, Eric. Hindi ako sasaktan ni Glenn. Cecilia, are you okay? Do you want anything? Coffee? Gusto mo? No, it's okay. CR ba yun? Yeah. I'll just use the bathroom. Kaya nga pala, nasaan si Garcia? Asa na? Asa yung mga kalaban? Hindi pwede to. Hindi ko ba nagamit ko ko? Asan mo? Nahuli na sa wakas si Mayor Glenn Guerrero sa isang safe house sa boundary ng Calabari City matapos ang ilang araw na pagtakas nito mula sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon kaninang madaling araw sa tulong ng kasintahan ni Mayor Guerrero na si Dr. Cecilia Montero. Si Dr. Cecilia ay tatayong state witness laban kay Mayor Glenn sa nalalapit nitong paglilitis. Kasama sa nahuli ang matagal ng person of interest na si Roman Santiago na pinaniniwalaang kanang kamay ni Mayor Glenn Guerrero. The Regional Trial Court, Branch 4032 is now in session. Presiding Judge, the Honorable Maribeth Salud. Good morning. Please be seated. This case carries serious implications, not just for the parties involved, but for the public as well. The court reminds everyone that the accused is presumed innocent until proven guilty. Order and respect are expected at all times. Prosecution, please proceed. Mr. Ignacio, may ituturo mo ba sa korteng ito kung sino ang tinutukoy niyong utak ng sindikato sa Calabari? Siya po. Your Honor, that would be all.
After years of protecting the accused, what made you finally come forward and tell the truth? It was a time when Glenn asked me to kill his own father, Joaquin Guerrero. Pag na-revive siya ng mga to, I need you to do something for Are you seriously asking me this? Tatay mo itong pinag-uusapan natin. Order in the court! Based on records, the death of former Mayor Joaquin Guerrero was due to a heart failure. Sinasabi mo bang hindi ito aksidente? Ay, hindi po. Nung nalaman ho ni Mayor Joaquin Guerrero na ang leader ng mga illegal na gawain sa Calabari ang anak niyang si Mayor Glenn, pinuntahan niya to. Nagtalo silang mag-ama kasi inatake si Mayor Joaquin. Anong ginagawa ni Glenn Guerrero during this time? Nung inaatake si Mayor, sa kwento niya sa akin, pinahirapan niya. Hindi niya binigay yung gamot, yung maintenance medicine. Tapos pinanood niyang mamatay sa atake sa puso yung tatay niya. Order in the court! Order in the court! Pinatunayan ng prosekusyon na si Glenn Guerrero ang pangunahing utak sa smuggling ng iligal na droga at barel at sa money laundering na nagmula sa isang warehouse sa Paseo de Calabari. Hindi lang dahil sa tsapa at uniforme, maninindigan kahit na anong mangyari. Sa lahat ng bagay kahit na anong mangyari, taglay ang tapang, husay at diskarte. Hindi lang dahil sa tsapa at uniforme, maninindigan kahit na anong mangyari. Pakiramdam ko napakatanga ko. Sa hinaba-haba ng investigasyon natin, iisa lang palang may gawa ng lahat ng to. Pati na rin yung pagkamatay ng tatay ko. Ako pa yung unang nagduda sa tatay mo, Tonyo. Yun pala, wala siyang kasalanan. At least ngayon, alam na natin yung totoo. At nakuha na natin yung hostisyong matagal na natin inaasam. Pwede natin ayusin yung mga bagay na nasira ni Glenn. Pwede na tayo magsimula ulit. Lieutenant Conde? Sergeant Enriquez? Dok, pwede ba kayo makausap? Oo naman. Tungkol saan? I have no excuses. And I was selfish. At dahil dito, marami akong taong nasaktan. Tulad niyo. At tulad ni Faye. Habang buhay kong pagsisisihan ang lahat ng ginawa ko para kay Glenn. Wala na akong ibang magawa kundi magdasal na sana matpatawad niyo ako. At matpatawad ko rin ang sarili ko. Kung hindi dahil sa'yo, Doc, malamang nakatakas na si Mayor Glenn. Dok, pare-pareho tayong nawalan. Ang importante, pinili niyo yung tama. Doc,
Matagal ka na namin napatawad. Pare-pareho tayong biktima dito, Doc. Salamat. Thank you, Doc. Sige, mauna na ako. Ingat, Doc. Doc. Accused Glenn Guerrero, please rise. The court is now ready to promulgate its judgment. Criminal case number RTC branch 4032-2026-0912, People of the Philippines versus Glenn Guerrero. In the dispositive portion of the decision, the court finds the accused Glenn Guerrero guilty beyond reasonable doubt of the crimes charged. Accordingly, he is here sentenced to reclusion perpetua, together with all accessory penalties provided by law, and is ordered to pay the corresponding fines, damages, and civil liabilities. So ordered. Court is now adjourned. Sa desisyong inilabas ng korte, si Roman Santiago ay mahatulan ng mas magaan na parusa matapos makipagkasundo nito na tumayong state witness laban kay Glenn Guerrero. Samantala, si Dr. Cecilia ay hindi makukulong. Ngunit, tuluyan ang tinanggalan ng lisensyang medikal at ipinagbawal sa anumang posisyon sa gobyerno bilang kapalit ng kanyang mahalagang kooperasyon sa kaso. Ayos na! Okay yun. Salamat din. Oo. Sige, oo. Thank you din. Salamat din. Thank you po. Tay, Amo, maiwan ko po muna kayo. Anak ka ng pato. Tay, patawarin niyo sana ako dun. Kasalanan mo ba yun? Tonyo, ginawa mo lang yung trabaho mo, di ba? Pwede ba tayo maupo? Ay. Ang totoo ho niyan, Tay, nahihiyaw ako sa inyo. Alam kong ilang beses yung sinabi na wala kayong kinalaman dun sa pagkamatay ni Vice Mayor, pero hindi ko kayo pinaniwalaan. Alam mo, nakakatawa. Buong buhay ko, I thought it was Joaquin who's out to get me. Eh, sino ba naman ang mag-aakala na yung anak pa lang may sa demonyo? Inaanak ko pa yun, kinakapatid mo. Pero alam mo, hindi naman ako nagsisisi na nakakulong ako eh. Dahil hindi ko ipagpapalit yung naging experience ko sa loob. Alam mo ba na mas may isang salita pa yung mga tao sa loob?
In a way, nagkaroon ako ng bagong perspective. Perspective? Perspective, dahil bago ako nakulong. Puro mga material na bagay ang mahalaga para sa akin. Pero ngayon, nagbago na. Hindi na. Alam mo ko, no? Ano? Oras. Yung oras na makasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Kaya, huwag na tayong mag-aksaya ng oras para dyan sa mga bagay na hindi na natin maibabalik. Ang isipin mo ay yung mga natutunan mo sa mga naging experience mo ngayon. At kung paano mo to i-apply sa mga susunod na mangyayari. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, ano? Pwede pa tayong magsimula ulit. Pwede pa, Tay. Sa pagkakataon to, hayaan niyo ako naman bumawi sa inyo. Alam ko na kung saan tayo magsisimula. Saan? Panoorin natin yung mga pelikula ko. Hindi mo pinapanood yung mga pelikula ko eh. Ano? Sige, Tay. Wala na rin naman akong gagawin eh. Ay, naalala ko nga pala. Alam mo, meron akong napanood nung nandun ako sa loob. Yung Green Bones. Ang gandang pelikula. Ang galing ng artista doon, yung Dennis Trillo. Napanood mo ba yun? Pa nga, Tay. Busy eh. Panoorin din natin yun. Halika na. Ang galing nun. Ang daming nakuhang award. Ang tindi ng artista. Lola, nasa na ba sila Mart Abdul? Uy! Ay, naku, Ito na! Sorry na! Ayan na. Pinapalasin namin yung mga bayong! Lola, bakit kailangan kasama pa ako? Mamamalengke lang naman kayo. Diyan naman yung dalawang yan, oh. Ay, gusto ko naman, siyempre, sama-sama tayo. Oo nga, Bobby. Pagbigyan mo na si Lola, minsan lang maglambing sa'yo yan. Para mas maaba yung bonding natin. Oo nga, ate. Saka first time ko kaya sa market. Gusto ko kasama kita. First time sa market, nakaminis. Ikaw pa, ikaw talaga. Ikaw, Lola, naka-blush on ka pa, ha? Ayos na ayos kayo. Ako nagsabi niyan, kahit palengke lang yung pupuntahan, kailangan nakaayos, di ba? Yes! Oo, tayo na. Tara na. Ano, excited ka na matikman yung luto ni Lola? Oo! Naku, nagsimula yan si Lola mga 10,000 BC. Ikaw ba si Faye? Ba't sagot pa dito? Ay! Wala kayo! Ay! Asan ko! Asan ko! Ay! Pabalik! Hoy! Miguel! Hoy! Teka, papunta sila na Station 12. Hoy! Hoy! Miguel! Taas ang kamay! Bobby! Bobby! Lee, Val, anong ginagawa niyo? Akala ko ba nagbago na kayo? Ano kasi? Ano kasi? Huwag kang kikilos. Hoy! Bilis! Tignan nyo to! Tonyo! Tonyo! Sorry! Ano ka ba? Ano ba ginagawa mo? Ano nangyari? Bakit? Magpo-propose dapat ako sa'yo eh. Tututukan kitang ganon. Sasarap ka sa akin, pagharap mo. Kalud na ako. Pero binasag mo eh. Binasag ang alin? Binasag mo yung plano ko. Oh, sorry. Instinct yun. Alam mo naman. Parang hindi mo naman ako kilala eh. Okay lang. Tutuloy ko na yung proposal ko, ha? Yun!
Yes, yes. Papi, noong unang magkita pa lang tayo, alam kong kaaway na kita. Ilang beses na tayo nag-away, ilang beses na tayo nagtalo. Pero na-realize ko, kapag mag-asawa naman, hindi naman yun puro happy-happy na lang, di ba? Kaya kung meron man akong babaeng pipiliin na makikipagtalo at makikipag-away sa akin habang buhay, ikaw yun. Roberta Bobby Enriquez. Will you marry me? Dapat ba akong mag-yes? Eh di ba, ang dami na namin dinaan ng problema ni Tonyo? Di ba yun red flag? Ang galing natin, sir. Eh, makahuli pa rin naman namin sila kahit hindi kayo dumating. Magpuputokan kita! Sinabi lang huwag kang makialam dito eh! Huwag mong gagamitin yung personal na buhay ko para ituwid ako. Apat yan, ha? 3 sa akin, 1 sa'yo. Sir, ang daya niyo naman. Tig-dalawa tayo. Saan ka nang galing kanina, sir? Bakit mo sasabihin, sir? Nanay ba kita? Dito mo lang naman nalaman na kapatid mo siya eh. O di ikaw na. Ikaw na magaling. Sanay naman ako maging single. Nandiyan naman yung mga kaibigan ko eh. Sasamahan na rin kita. Okay, ng lumpia. Malaki talaga yung tiwala ko sa inyong dalawa ni Sir Tommy. Isang magandang umaga, magandang bili-bili. Higit sa lahat, nandito naman ang lola at ang kapatid ko. She's my half-sister. Ang apong maganda. Mana sa lola! Kaya dapat nga ba akong mag-yes? Kailangan ko pa ba si Tonyo? Or okay na ako na wala siya? Ala ko pa naman, mahal niya ako. Pinaasa lang pala ako. Nag-propose ako sa kanya, ha? Nag-propose ako. Akalain mo ba naman eh? Sagot sa akin eh, no. Kaya kayo mga babae, huwag kayong magpapaasa. Kung hindi nyo lang din pakakasalan, eh, tigilan nyo na. Nakakasakit kayo eh. Alam mo, huwag mo nang isipin yun. Dito naman ako eh. Ako din. Kaming dalawa magpapasasa ngayong gabi. Yan. Yan ang gusto ko. Tonyo! Ano yan, ha? Ano yan? Sino yung mga yan? Ha? Bakbay-akbay ka pa? Bobby, huwag kami ingay. Nagtatrabaho ako. Undercover ako. Undercover? Bakit sino ba yung iniimbestigahan mo, ha? Bubuking ako niyang ginagawa. Bubuking? Ayan o. Ayan. Eto? Yan ba? Yung dalawang pangit na yan? Papi. Ha? May drugs yan sa loob. Ano? May drugs yan sa loob. Drugs? Meron nga. Tonyo, nagpapalusot ka lang, ha? Ha? Sisinungaling ka sa akin porkit buntis ako? Hindi ako nagsisinungaling. Gusto mo lang mong babae eh. Hindi ako ng mga babae. At kayong dalawa, ha? Kayong dalawa, umuwi na nga kayo. Undercover ka pala, ah! Umuwi na ka, magulang mo. Ano? Totoo nga! Ay! Ano? Naniniwala ka na? Sabi ko sa'yo, undercover ako eh. Ano?
Ano? Naniniwala ka na? Nagsisinungaling ba? Eh, ba't hindi mo kasi sinabi? Maniniwala naman ako. Di mo na talaga sinabi kanina. Ang sabihin mo, ayaw mo lang ako ka-partner. Anong ayaw? Sinabi ko nga kanina. Hoy! Tonyo, ako na to. Saktong-sakto, bored na rin ako eh. Ano? Gusto ko magpapawis. Bobby, hindi pwede. Buntis ka. Ako nang bahala dito. Tonyo, ano ka ba? Sige na naman oh. Gusto ko eh. Pag hindi ka pumayag, magagalit ako sa'yo. Ano? Sinong gusto mong awayin ko? Ikaw o sila? O sige, isa lang ha. Isa lang. Hoy! Ano mo? Magkikwentuhan lang ba kayo? Akin yung nakadilaw. Charot lang. Oo, kaya kong tumanda na single. Pero di ba, iba pa din pag nahanap mo na yung makakasama mo habang buhay. Yung nandyan sa tabi mo, sa mga panahong malungkot ka at masaya. Yung taong kasama mong tatawid sa lahat ng problema. At higit sa lahat, yung taong pag-aalayan mo ng lahat ng tagumpay. Pero bantay sa lakay, di mo ramdam, pero ako ang patay sindi. Mabilis kong umatake, wala nang babala. Kapag kumilos na, wala ka na. Takbo, takbo, saan ka tatakbo? Hawak ko ang laro, yun ang oras mo. Ika na, Apple Pie. Wait lang, buko pie. Huwag kang aatras, kamis hanggang dikit. Halata, Mahal kita, Bobby. Mahal na mahal din kita, Tony. ikay kontrolar. Mag-ingat-ingat ka na ako, delikado. Kahit ngumiti ka, kita ko ang takot. Boses kay paulit na bumubulong sa'yo. Wala kang laban, huwag kang magkunwari. Bobby, okay ka lang? Okay lang ako. Sabi sa'yo, hanggang dikit tayo eh. For real. I love you, Apple Pie. I love you, buko pie. Babangon ka pa, ah. Moment kami dito eh. Kaya ako si Tonyo, At ako si Bobby. sanggang dikit for life. Gusto ko yung ginawa ng babae ko. Perfect! Di ba? Ito lang pala kayong dalawa. Nanood kami sini, ang ganda. Sumama kayo, magugustuhan nyo kayo. Pagod na si Lola, pinagod niyo yata to eh. Magpahinga na kayo. Di ba, tayo kami magkulog ha? Sige na. Good night. Pansit Canton, gusto nyo? Ayan, pasok kayo na. Saan ba tayo pupunta? Labas. Ha? Dito. Saan tayo? Dito tayo. Sigurado wala nang istorbo sa akin dito. Gusto ko dyan.